Tiyempo lang din siguro ni Tatay Diggs na nasingil niya ng bilyon yung mga oligarch. Correct. Yung mga hindi nagbabayad ng buwis, tiyempo lang din na minura ni Duterte. Pakapi kayo, sabi ni Mariano Salazar. Yan, more blessings, Mar. Buti pa si Panot nagpagawa ng tulay na walang ilog. Yun ang walang pagbagsak. Kasalanan ni Duterte yan eh. Phase 1 lang yung kay ano eh. Kaya Panot eh. Phase 2, gagawa ng ilog si Duterte. Hindi sumunod si Duterte. Palpak talaga to si Digo. Para magamit yung tulay, dapat naglagay ka ng ilog sa ilalim. Wala eh. Hindi mo sinunod yung plano ni Aquino. Di pa masyado. Tiyempo lang din na nalinis yung Manila Bay. Ay, yung mga tao ron, puta na, napagtripan lang, may nanawagan lang, linis tayo. Nagsunuran lang lahat, tapos kiliname lang ni Duterte. Yun yung gusto siguro nilang sabihin, no? Tiyempo lang yan, tapos ang nakinabang lang si Duterte. Utot nyo, sana magkaroon din ng tiyempo ngayon. Kahit na ano lang. Di kaya sinadya ng BBM admin ang pagbagsak ng tulay para maidikit nila. Ano naman kinalaman Efren Ramos ng Duterte dyan? 2025 na ngayon, lahat po ng mangyayari ngayon. Kay Marcos na po yan. Pak si Tatay Diggs binawasan mga adik. Kaya sa kabila dahil inihabla siya ng Supreme Court dahil sa maanumalyan GAA ni Atty. Vic Rodriguez at Kong Ungab. Tiyempo lang na nabalik mula sa Amerika yung mga balanggi gabels. Oo, hindi pa rin measure ni Tatay Digong yun. Hindi yun hiningi. Naisipan lang nila, balik na kaya natin. Kawawa na. Dapat may third party na mag-investigate dyan para walang bias ang investigation. Hindi po, lahat po iniimbestigahan nila eh. Mga vlogger nga iniimbestigahan nila eh. Bakit po hindi nyo imbestigahan yung tulay na bumagsak? Mas mahalaga po ba yun? Marami po bang nawawalang pera sa vlogger? Ayan po, pera ng taong bayan yan. Yung mga vlogger po ba pa nagsalita, nawawala ng pera ang taong bayan? Dapat boss, may magsampa din ng kaso doon sa pagkuha nila ng pondo sa PDIC. Wala eh. Wala nagkakaso eh. Kaya hindi natin matutuklasan kung paano. Tiyempo lang din na hindi na tayo siningil doon sa mga magtutupig matapos murahin ni Pia. Natakot yung ano masasabi mo sa expose ni Atty. Harold? Alam nyo, ganito po yan, no? Hindi natin kilala yan si Harold, di ba? Sino po naniniwala agad? Mga Duterte, di ba? Oy, may dayaan. Yan po yung iniiwasan natin eh. Ang sinasabi ko, si Harold lang ba ang siya lang ba yung may kakayahan sa computer sa buong Pilipinas? Exceptional ba yung kanyang katangian? 'Di ba? Kung natuklasan niya kung paano ika-counter, natuklasan niya ba kung paano ika-counter? Yung dayaan. Hindi kasi tayo IT expert eh. Madali tayong mapapaniwala ng sa mga computer expert po, kaya po nilang unawain kung paano dadayain at kaya rin nila punlotosin kung paano hindi madadaya. Hindi lang naman po isang tao ang marunong. Isang tao lang yung kilala nyo. Kasi siya lang lumantad. Ang dami pong IT na magagaling eh. At hinayar na po natin. Huwag kayong mag-alala. Mga abogado nga magagaling, hinayar natin eh. Para kay BP Sara eh. Nakikinatin ako kasi hindi naman tayo iba lahat eh. Ibig nyo sabihin, wala tayong kakayahang maghagilap ng mga IT expert para bantayan yung boto natin. Iboto po natin ang ating mga kandidato, ikampanya natin. Hayaan po natin yung mga IT expert natin ang magbantay sa dugaan sa computer.
May magtatangka manduga niyan. Kaya nga tayo mag-hire ng mga... Alam nga namang ano lang ng ano yung mga kandidato. Boto nyo kami, boto nyo kami. Paano po pag nandaya kayo, pagtitiwalaan natin ang common? Hindi po ganun yun. Lahat po ng eleksyon, magbabantay ka. Kung may IT expert yung mga namandurugas, meron din pong IT expert na kayang salagin yung pandurugas na gagawin nila. Iboto natin straight PRRD senatorials, tulungan natin si BP Sara, tulungan natin ang Pilipinas. Correct. Yan po ang paliwanag natin, no? Kasi pag kinaya nila si BP Sara mawala, wala na pong makakapigil sa presidency ng Kamag-anak Incorporated na naman. Tiyempo lang din na wala ang tanimbala sa NAIA. Mga kusa po yan eh. Parang ngayon, wala na raw yatang ano ngayon, drug trade ngayon dahil natakot sila sa bloodless war on drugs eh. Di ba? Sabi nila, ganito yung sabi nila eh. Nung nagpapatayan, pinapatay mga drug lords, drug addict, drug pusher. Hindi raw natatakot yung mga drug lord, tuloy pa rin yung pagbebenta ng droga. Pero ngayong nagdeklara ng bloodless, aba, natakot. Wala na, ayaw na magbenta kasi pucha, bloodless yan, brad. Yari tayo dyan. Kulam. Magandang slogan yung tulungan ng Duterte, tulungan ng Pilipinas. Kaalyado na USA ang Pinas, so di na makakapasok ang ICC dyan sa Pinas as per Trump. Kaya sorry sa mga bangag na atat na ipadakip si PRRD sa mga ICC, belat nyo. Tsaka Lola, eto nakita nyo pa ba, tumahimik sila lahat sa kababanggit ng ICC? Lalo na yung mga taga-gobyerno. Diyan kayo mababanatan, ICC pa kayo. Ngayon, nakita nyo kung gaano kaseryoso si Trump. Noon niya pa sinasabi yan eh. Di ba? Sinasabi niya na magkakaroon lang ng peace dyan pag itong si Zelensky napalitan. Utay. Si Zelensky naman talaga diktador eh. Biro mo hindi nagpapatawag ng eleksyon. Saan ka nakakita? Si Putin nga, kagera niya, nagpatawag na ng eleksyon. Boss, mainit yung topic ni Jan. Nireregla. Nireregla na pala si Jan. Tawa ako ng tawa doon sa ano eh, sa... Ang daming hindi naman nakikinig. Marami pala hindi naman nakikinig. Tumitingin lang sa pamagat. Tapos nagbibigay na ng reaction. Yun doon sa kaibigang konduktor. Si Atty. Claire New Generation na Lola Basyang puro kwento. Kaso, siguro napagsabihan siya na huwag ka masyadong mag-opinion dahil kinukut ka ng mga tao. O hindi na nga nag-opinion. Wala na ngayong masagot. Lahat ng itanong sa kanya, hindi pa kami nagkakausap. Wala akong masasabi diyan. Po pa, para saan ka pa kung wala kang masasabi? Bakit ka pa nagpatawag ng press con, di ba? Kung wala